Let's talk about him. Let's hymn for him. This is Christ Talks. You are listening to the Tagalog version of Messages to Young People, written by Ellen Gold White. These are messages to the young people of the Advent movement all around the world in perfecting Christian character. Mensahe sa mga kabataan, ika-10 kabanata. Si Satanas, isang kaaway na makapangyarihan. Ang taong nagkasala ay matuwid na bihag ni Satanas. Ang pakay ni Hesukristo ay ang iligtas siya mula sa kanyang kapangyarihan. Sa katutubo, ang tao ay nahihilig sumunod sa mga mungkahi ni Satanas, at kung sa kanyang sarili lamang, hindi niya maaaring malaban ng may tagumpay ang gayong kakilakilabot na kaaway. Malibang si Kristo ang makapangyarihang mananagumpay, ay manahan sa kanya, patnubayan ang kanyang mga nasa at bigyan siya ng lakas. Diyos lamang ang maaaring maglagay ng hangganan sa kapangyarihan ni Satanas. Nagpaparoot pa rito siya sa lupa at umaakyat baba doon. Hindi siya nakalilimot sa kanyang pagbabantay kahit isang saglit dahil sa takot na mawala ang kanyang pagkakataon ng pagpapahamak ng mga kaluluwa. Mahalagang maunawaan ito ng bayan ng Diyos upang makatakas sila sa kanyang mga patibong. Si Satanas ay naghahanda ng kanyang mga daya upang sa kanyang huling kampanya laban sa bayan ng Diyos, hindi nila maunawaan na siya iyon. Nakasaad sa 2 Korinto 11, ang talata ay 14, at hindi katakataka sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Samantalang ang ilang mga kaluluwang nadaya ay nagtanggol na hindi siya nabubuhay, binibihag niya sila at sa malaking bahagi ay gumagawa sa pamamagitan nila. Higit na nalalaman ni Satanas kaysa bayan ng Diyos ang kapangyarihang maaaring maipanaig nila laban sa kanya, pagka ang kanilang lakas ay nasa kay Kristo. Kapag may kapakumbabaan nilang pamamanhika ng tulong ang malakas na mananagumpay, ang pinakamahinang mananampalataya sa katotohanan, kung matatag na nalig kay Kristo, ay matagumpay na makapagpapaurong kay Satanas at sa buong hukbo niya. Siya ay totoong napakatuso na lumapit ng lantaran at may katapangang taglay ang kanyang mga panukso, sapagkat kung magkagayon, ang natutulog na lakas ng Kristiyano ay mapupukaw at aasa siya sa malakas at makapangyarihang tagapagtanggol. Datapwat lumalapit si Satanas sa paraang hindi napaghahalata at nakabalat kayo, ay gumagawa siya sa pamamagitan ng mga anak ng pagsuway na nagpanggap ng kabanalan. Palalawakin ni Satanas ang saklaw ng kanyang kapangyarihan upang gambalain, tuksuhin at iligaw ang bayan ng Diyos. Siyang nangahas humarap at manukso at mangutya sa ating Panginoon at nagkaroon ng lakas na dalhin siya sa kaitaasan ng templo at hanggang sa taluktok ng mataas na bundok ay gagamit ng kanyang kapangyarihan sa isang kahangahangang hakbang sa lahing kasalukuyan na lalong mababa sa karunungan sa kanilang Panginoon at halos walang kamuwang-muwang sa katusuhan at lakas ni Satanas. Sa isang katakatakang paraan, pipinsalain niya ang mga katawan noong mga tao na sa katutubo ay may hilig sumunod sa kanyang ipinag-uutos. Nagdidiwang si Satanas para sa kanyang kapakanan na siya ay tinuturing na gaya ng isang kinatha. Pagka siya ay pinagbibiruan at inilalarawan siyang gaya ng iginuguhit para sa mga bata o katulad ng isang hayop, ito ay naiibigan niyang mabuti. Totoong mababa ang iniisip tungkol sa kanya, anupat ang mga isip ay walang kahanda-handa para sa kanyang mga balak na inihandang mabuti at halos palagi siyang nagtatagumpay na mabuti. Kung ang kanyang lakas at katusuhan ay nauunawa ang mabuti, mahahanda ang mga isip upang matagumpay na salangsangin siya. Nakita ko ang masasamang anghel na nag-aagawan para sa mga kaluluwa at ang mga anghel ng Diyos na sumasalangsang sa kanila.
Mahigpit ang labanan. Nagsisiksikan ang masasamang anghel sa paligid nila at pinasasama ang kapaligiran ng kanilang nakalalahasong impluwensya at pinamamanhid ang kanilang mga pandamdam. Ang mga banal na anghel ay nababahalang nagmamatyag sa mga kaluluwang ito at naghihintay na itaboy ang hukbo ni Satanas. Subalit, hindi gawain ng mabubuting anghel na supili ng isip laban sa kalooban ng mga tao. Kung padadaig sila sa kaaway at hindi gagawa sa anumang pagsisikap upang salangsangin siya, kung magkagayon ay wala nang magagawa ang mga anghel ng Diyos na higit pa sa pigilin ang hukbo ni Satanas upang hindi sila makapangwasak hanggang sa dagdag na liwanag ang maibigay doon sa mga nasa panganib, upang kilusin silang gumising at tumingin sa langit para sa tulong. Hindi uutusan ni Jesus ang mga anghel na ahunin sa hirap iyong mga taong walang anumang ginagawang pagsisikap na tulungan ang kanilang mga sarili. Kung nakikita ni Satanas na nanganganib siyang mawala ng isang kaluluwa, ibubuhos niya ang kanyang buong lakas para maingatan ng isang iyon. At kapag ang tao ay nagising sa kanyang panganib at taglay ang pagkabalisa at alab ng damdamin, ay tumitingin kay Jesus para sa kalakasan, nangangamba si Satanas na mawawalan siya ng isang bihag at tumatawag siya ng suporta ng kanyang mga anghel upang kulungin ang kawawang kaluluwa at bumuo ng isang pader ng kadiliman sa palibot niya, nang ang liwanag ng langit ay huwag makarating sa kanila. Subalit, kung ang isang nasa panganib ay magtiyatiyaga at sa kawalang kaya at kahinaan ay papaubaya ang kanyang sarili sa bisa ng dugo ni Kristo, nakikinig si Jesus sa taimtim na dalangin ng pananampalataya at nagpapadala ng saklolo noong mga anghel na nangingibabaw sa lakas upang iligtas siya. Hindi matatagalan ni Satanas na pamanhikan ang kanyang malakas na kaagaw sapagkat natatakot at nanginginig siya sa harap ng lakas at kamaharlikaan ni Kristo. Sa tunog na maningas na dalangin, nanginginig ang lahat ng hukbo ni Satanas, at kapag ang mga anghel, lubhang makapangyarihan, nararamtan ng buong kagayakan ng langit ay dumating upang tulungan ang nahahapo, hinahabol na kaluluwa, si Satanas at ang kanyang kampon ay umuurong sa mabuting pagkaalam na matatalo sila sa labanan. Subscribe for more updated episodes on Christ Talks and share it to your friends. God loves you and He truly cares for you. Time is precious and is running out. Eternity beckons all of us and it won't be too long. Jesus is coming soon.